gusto ko pag-usapan pa rin po itong controversial na interview na isinagawa po ni na Corina Sanchez at saka ni Julius Babaw dito po kay Sara Diskaya at saka doon sa asawa niya na si Curly Diskaya. Alam niyo po, maganda rin na napapag-usapan ito dahil sa tingin ko mas nagiging aware po yung ating mga kababayan, hindi na po yung mga miyembro ng media dito po sa issue ng media ethics. Okay? Napaka-importante po na pag-usapan ito. Kaya ito po yung ating tututukan dito po sa episode na ito. And of course, it took that post on social media by Pasig City Mayor Vico Soto para ma-restart po yung conversation na sa tingin ko napaka-importante. Hindi lang po sa konteksto ng election campaign, kundi dapat talagang pinag-uusapan po natin ito dahil napaka-importante po ng papel, ng gampanin ng mga journalist, ng mga periodista dito po sa ating diskurso publiko. So kung natatandaan nyo po, doon po sa talaga sumusubaybay po dito po sa ating podcast, talagang isa po ito sa mga tinututukan nating issues, yung media ethics. Okay. So maganda pag-usapan natin, ano ba yung tinatawag na corruption sa media? Kailan at paano po pumapasok yung corruption pagdating po sa ginagawa nating trabaho dito sa media? Okay, unang-una, pag sinabi po natin corruption, ito po yung mga paraan, of course hindi tama, kung saan nililihis po yung media practitioner dun po sa kanyang gampanin, dun po sa kanyang role sa isang demokrasya. For instance, ano po ba yung trabaho natin bilang media practitioner? Of course, nandun yun po yung basic objective to inform the public about information that they need to know, that they need to have in order to make sound or informed decision sa isang demokrasya. And of course, hindi po ito humihinto doon sa simpleng pagbibigay ng impormasyon. Dapat po inilalagay sa tamang konteksto yung mga impormasyon na binibigay po ng media practitioner ng isang journalist dito po sa ating mga kababayan. Ngayon, doon po sa of course, kasama po rito of course yung tinatawag nating role ng ating mga periodista para kahit paano ma-educate po, maturuan ng mga tamang values, sa mga tamang leksyon yung ating mga kababayan. Pero alam ko dito, in this day and age, medyo ingat na ingat po ibang mga practitioners natin sa pagbanggit ng education as one of the roads of our of free press, no? So dahil inisip ng iba, bakit? Bobo ba kami? Hindi ba kami matalino? Kulang ba kami sa kaalaman? Huwag po kayo ma-open pag sinabi ng isang media practitioner, na isang journalist na kasama po sa ating trabaho ay yung pag-educate ng public. Dahil kami po mismo sa media, araw-araw din po kami na-educate at natututo doon po sa ginagawa namin pagsasaliksik, sa ginagawa namin pagbusisi sa mga dokumento, sa pag-aaral sa mga issues, at sa pakikipag-usap po sa mga eksperto. So lahat po tayo natututo dito po sa ating ginagawang trabaho. Ngayon, may mga pagkakataon po na yung isang media practitioner nalilihis po doon sa objectives, doon sa kanyang gampanin sa isang demokrasya. For instance po, sa isang election campaign, ano ba yung objective for instance ng isang journalist pag nag-interview siya ng isang kumakandidato sa isang posisyon, for instance for senator, for president, for vice president? Napaka-importante po nito, no? Bakit ba niya ini-interview yung isang kandidato? Dapat maliwanag doon po sa journalist na ini-interview po natin ng isang kandidato para po busisiin yung kanyang pagkatao, yung kanyang public service record kung meron man, at kung wala, busisiin natin kung ano po yung mga pwedeng busisiin para mas maintindihan ng tao kung sino ba itong tumatakbo para sa isang posisyon. Dapat sinisilip din po natin yung kanyang track record, sinisilip po natin yung mga inconsistencies sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga pronouncements, and of course, bubusisiin po natin yung kanyang plataforma. So, no exception. Dapat po ito ginagawa natin sa lahat po ng mga kandidato. And of course, there are more questions that need to be asked when it comes to candidates who have been in government for so long, who have been confronted by so many controversies, yung meron track record ng corruption, di ba? So mas tinatanong sila pagdating dun sa issue ng corruption. But of course, it doesn't exclude other candidates from such questions. But my point is, dapat tinatanong po ito. Ngayon, paano ko yung practitioner nag-interview po ng isang kandidato para po papogiin, para pabanguhin, para pagandahin yung isang kandidato? Lumiliis na po iyon doon sa objective na binabanggit ko po kanina. Ngayon, worse, paano kung ginawa po ito ng isang journalist dahil siya po ay nabigyan po ng bayad, pabor noong kandidato?
Ito po yung pag-usapan natin. Ang corruption po kasi, of course, naturally, ito yung isa example. Kunwari, ako yung kandidato. Kinalabit ko si journalist sabi ko sa kanya, ang laki ng platform mo. Pwede ba kitang pwede mo ba ako interviewin? Ako na bahala sa'yo. Bibigyan kita ng malaking halaga. So, pepresyohan ko yung aming interview. Yan, of course, pag tinanggap niya yung aking offer, syempre, kontrolado ko yung takbo ng interview. Makokontrol ko po yung mga tanong na pwede niya itanong sa akin. Makokontrol ko yung mga sagot. Ibig sabihin, magiging scripted po yung aming panayam. So, sino po ba yung nalulugi pagdating po dito sa ganitong kalakaran? Ang lugi po rito, clearly, ay yung publiko. Yung mga botante in particular. Bakit po? Dahil, unang-una, kung ako isang periodista na merong credibility, napapahiram ko yung aking kredibilidad dun sa isang kandidato na shady to begin with. Tapos hindi ko na itatanong yung mga dapat itanong doon sa kandidato na yon. So nagiging bulag, nagiging bingi, at pwede maging pipi pa nga yung ating mga kababayan doon sa mga issues na dapat nilang malaman patungkol buti doon sa isang kandidato. Paano kung hindi po natin in-expose yung background ng ganitong kandidato dahil nabayaran po tayo? Ang mangyayari po, mauupo yan sa pwesto dahil maraming mabobola, dahil nagamit nga natin ating plataforma, pati po yung ating boses, yung ating kredibilidad, para makatulong kahit papano na sumikat at ma-elect sa posisyon yung ganyang klaseng kandidato. At pag nakaupo po yan sa gobyerno o sa pwesto, sigurado ako magdanakaw yan. Okay? Gagawa po yan ng hindi tama. So, sino po yung talo doon? Talo po doon yung publiko. Dahil yung loyalty po natin ay dapat nandun sa citizen. Ang commitment po natin ay nandun sa katotohanan. Nakasulat po yan sa isang libro. Ang tawag po, The Elements of Journalism. Doon po sa pagkakataon na binigay ko, ang lugi po rin yung taong bayan dahil yung loyalty ng isang journalist na pinayagan na makurap yung kanyang profesyon ay napunta doon sa kandidatong nagbayad. Okay? So, pag nagnakaw po yan sa kaban ng bayan, pati po ako talo. Pero syempre, hindi natin maiisip yun dahil kung ako man yung journalist na nagpabayad, kumita na ako. Isa po yung napaka-clear na example ng corruption pagdating po sa pagko-cover ng mga kandidato pagdating sa kampanya. And of course, hindi po lahat ng corruption sa media ay dumadaan o nasa form po ng tinatawag nating salapi, yung overt na pagbibigay ng pera. May ilang pagkakataon na hindi po pwedeng tinatanggap kundi pabor o napakalaking pabor para papugiin yung isang kandidato. Baka nga iba binibigyan pa po ng tulong sa negosyo, etc. etc. Marami po paraan para makura po yung media. Yun po yung punto binabanggit natin. Ngayon, paano ba natin malalaman kung nabayaran ang isang periodista o nasuhulan o nabigyan ng malaking pabor para papugiin ang isang kandidato? Ito po example ko, napaka-basic, no? Ilimit na lang po natin dito sa example na binanggit ko patungkol po dito sa election campaign coverage. Sa totoo lang, para sa isang ordinaryong mamamayan, mahirap pong malaman. Okay? Even among us practitioners, mahirap makakuha ng maliwanag na ebidensya na nagpabayad po itong isang periodista. Pero may mga paraan po para malaman natin. Dahil yung ating pong industriya, hindi naman po ganun kalaki para hindi natin malaman yung ginagawa ng isa't isa. At alam nyo po, ang mga bawal na ginagawa, yung corruption na ginagawa ng ilan o perhaps marami po sa ating mga kapatid kasama dito po sa industriya, umalingaso yan at nabubuo po yung kanilang reputasyon. Nababawasan po o nasisira o naglalaho yung kanilang credibility dahil sa paulit-ulit na paggawa ng ganitong mga masamang practice o masamang gawi. Okay? Sa example, ikaw yung news consumer, ikaw yung publiko. Ano ba yung mga indications? No? Unang-una, tingnan po natin yung takbo for instance ng isang panayam. Kaya importante po pumasok dito yung tinatawag natin media literacy. No? So dapat meron tayong tinatawag na media education para maging literate po yung ating publiko sa pagbasa, sa pagbusisi, sa pagsusuri po ng mga kinukonsume natin sa media. Hindi lang po rin sa traditional media platforms, kundi pati na rin po, siguro mas lalo po sa social media platforms. Okay. Isang interview for instance. Unang-una tatanungin natin, kailangan ba kausapin ng isang kandidato? Pwedeng sabihin, well, public interest. Pero sa totoo lang po, no? Ano po ba ibig sabihin ng public interest? Ibig sabihin, it's in the interest of the public to know about this interview or to know more about this candidate. Okay, let's give that proposition the benefit of the doubt.
Pero kadalasan po kasi o sa maraming pagkakataon, nagagamit pong dahilan yung public interest para mapalusot yung mga bagay na questionable. Okay? For instance, no, dito po sa interview dito kay Sara Diskaya. Okay. Sige, ituloy yung interview, kinausap yung couple. Pero busisiin po natin, suruin po natin mabuti yung tinatawag na treatment sa interview. Huwag po natin gamiting palusot yung lifestyle, yung atake doon po sa interview. Ibig sabihin, medyo light, medyo nakafocus doon sa, siguro sa glamour, etc. etc. Pero pag pinanood nyo po, for instance, itong interview ni Julius Babaw, kaya basahin ko na lang kasi na po natin yung yung mismo binanggit niya doon sa kanyang introduction. Ito po yung sabi niya, no? Napaka-inspiring ng kwento ng buhay niyo. I'm sure marami may inspire sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Okay. Di ba nag-iisip si Julius Babaw doon sa kanyang mga binanggit na yon? Kasi kung siya na-inspire doon sa interview, baka may mali sa kanya. Kayo, na pinanood yung interview na yon, inspiring ba yung tinatawag na rags to riches story nitong pamilya Diskaya despite all the red flags that were staring the journalist, quote unquote, right in the face? Ipinarada yung nasa 4 na pong nagmamahalang mga sasakyan. Mansyon yata yung kanilang venue kung saan isinagawa yung interview. Okay? Pag sinabi mo inspiring, you have to be sure that that kind of wealth was accumulated through honest means. Hindi po natin sinasabi na ninakaw ng mga Diskaya yung kanilang yaman. No? Hindi pa po. Pero at the very least, no, ang daming red flags na lumutang doon, di ba? Mismo doon sa pagtatanong ni Julius Babaw, ano ba yung naging gateway nila doon sa pagyaman? Sabi ng Sara Diskaya, noong nag-DPWH sila, saan kuweba ba nakatira ito si Julius Babaw para hindi ma-realize na yun palang red flag na yun. No? At ngayon, lumalabas, di ba? Marami silang mga construction companies at nakakuha ng limpak-limpak na kontrata pagdating po sa flood control. At mismo si President Marcos yung nagbanggit ng 15 top contractors na nakakuha po ng malaking chunk ng flood control budget since 2022. So ikaw ba, matagal ka ng journalist, no? Binanggit sa iyo yun. Yung pala nakita mo yaman, di ba? Una mong tanong yun, saan nyo ba, paano ba kayo yumaman, no? Pero pag pinanood nyo po yung buong episode, pati rin po yung kay Corina, para mas ginaglamorize, no? Mas binibida yung ostentatious na display ng yaman ng pamilya Diskaya. At parang kinalimutan o conveniently, parang hindi na pinansin yung mga obvious questions na dapat tinanong. Paano nyo po ba nakuha yung yaman na yan? No? Pag ganun, tama yung sinabi ng isang veteranong lifestyle editor, si Chelo Banal Formoso. Dati po naming lifestyle editor yan sa Philippine Daily Inquirer at meron pong kumakalat na quote card attributed to her. No? Okay, pwedeng lifestyle approach, pero the moment that those red flags are raised, di ba? Pupunta na siya dun sa realm ng ng investigative journalism. Di ba? Ang tanong dun, dapat ba't parang hinayaan ng dalawang batikang periodista yung ganong klaseng interviews? Diba? Bakit ginagamit na lang nila yung kanilang plataforma para ilahad ng Sara at saka ng Curly Diskaya yung kanilang kwento? Tingnan nyo yung kay Julius Babaw, diba? Dahil pa mga nakatapal na mga images tungkol dun sa pagtulong noong Diskaya couple, diba? Obviously, gagamitin yan in aid of their election. Diba? Kailan po ba isinagawa yung interview na yan? Of course, bago pa yung start ng campaign period. Pero kung hindi ako nagkakamali, tapos na po yung filing ng certificates of candidacy nung isinagawa po yung interview na yan. Tapos tignan nyo, diba? Yung t-shirt nung mag-asawa. Ate Sara at saka Kuya Curly. Tapos lakos, nandun yung isang buhaya. Sa isang normal na interview na gusto mo i-feature yung sarili mo, magsusuot ka ba ng ganong klase na t-shirt na merong label na pangalan mo? Na obviously, gagamitin mo para doon sa paparating na election campaign. Diba? Yun pa lang, another red flag. Pero bakit pinabayaan? Tinayagan ni Julius Babaw. Diba? Hindi natin sinasabi, no? Na nabayaran niya si Julius Babaw dito.
Pero at the very least, yung paratang na yun, that's for Mayor Vico Soto to prove. Pero at the very least, nagamit dito ng husto si Julius Babaw at saka si Corina Sanchez. Kaya it's only fair for them to be severely criticized for this kind of interview that they conducted. Okay? Ako, nag-iintay pa ako na medyo malakas na response from the likes of Julius Babaw. No? Si Corina Sanchez mukhang deadma lang eh. Mukhang unbothered siya. And that actually should be bothersome for honest to goodness journalists. Kung hindi bothered si Corina Sanchez dun sa ganung kontrobersya na kinasasangkutan niya. Isa po sa mga roles natin bilang isang periodista ay yung mag-promote po ng mga tamang values. Okay? Babalikan ko po yung nakasaad po sa libro na The Elements of Journalism. Ang commitment po ng isang periodista ay doon po sa katotohanan, kung ano po yung totoo. Ang loyalty po natin ay doon sa mga mamamayan, doon po sa citizens. Bakit? Dahil pag ang loyalty po natin ay nag-shift doon sa mga taong nasa kapangyarihan, mga taong nasa gobyerno, nandun sa mga lalaking negosyo, kawawa po yung ating mga mamamayan. Dahil sila po naturally yung naaabuso. So again, ang loyalty po natin ay dapat nandun sa mga mamamayan. So, kung pasisikatin po natin, ibibida natin itong tinatawag nating rags to riches story without actually telling people about the right values that they should imbibe, that they should embrace, medyo may pagkakamali po tayo pagdating po sa ating isinusulong na pamamahayag o ginagawang pamamahayag. Isa pa po, ano po ba inspiring doon sa yumaman ka ng husto dahil sa pagdi-DPWH? Alam nyo, mabuti pa nga dahil base po sa reaksyon ng mga kababayan natin, yung nakikita po natin sa social media, at least sa kanila, maliwanag po kung ano yung tama at mali. Hindi katulad kay Arnold Clavio, na pinoprotektahan pa itong sina Corina Sanchez at saka si Julius Babaw. Pero napansin nyo, hindi man natin dito pinoprotektahan si Vico Soto. No? Unang-una politician yan. Pero tatiin nyo kung bakit mas marami tila ang kumakampi dito kay Vico Soto kumpara dito sa dalawang batikang periodista. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit nasa era po tayo ng disinformation, ng mga trolls, tsaka ng mga kung ano, mga propaganda, pag kinausap po natin yung mga ordinaryong Pilipino, matatalino po sila eh. Alam nila kung ano yung tama at tsaka kung ano yung mali. Tingnan niyo yung mga periodista na tumatalakay sa issue na ito at nagpapaliwanag kung ano yung tama at tsaka kung ano yung mali. Kung mapapansin nyo yung mga matitino, sinasabi na tama yung mga puntong binanggit ni Mayor Vico Soto at maraming question sa ginawang interview ng dalawa. Okay? Of course, ang question dyan, yung 10 million na binanggit ni Vico Soto, siya yung makakasagot nun. Okay? Dahil mahirap patunayan kung talagang nabayaran yung dalawa ng ganung kalaking halaga. No? So, nasa kanya yun. It's up to him to provide proof for that. No? Pero again, ang sinasabi ko, yung questions that need to be asked, dapat tinatanong. Okay? So, tsaka magugulat kayo, diba? Normally, pag ang politiko ang nag-call out sa media, medyo magdududa ka, diba? Kung ikaw media practitioner, teka, politiko, bakit mo binabanatan yung media? Baka ikaw ay may mali. Pero dito makikita nyo, mas marami nagsaside dito kay Vico Soto kumpara doon sa dalawang broadcasters. Alam nyo kung bakit? Again, the answer to that is because palilinaw po sa ating mga kababayan kung ano po yung tama at saka kung ano po yung mali. Okay? Ewan ko na lang dito sa mga tulad ni Arnold Clavio kung ano ba yung tama at saka kung ano yung mali. No? Siguro maganda, magkaroon din siya ng tinatawag na introspection dun sa mga values na kanyang isinusulong. Kasi kung wala siya nakita at the very least na questionable dun sa interviews na isinagawa ng kanyang mga veteranong colleagues, isa rin siya sa mga merong problema. And he needs to re-examine the kind of journalism that he promotes. Ngayon, puntahan po natin itong isang importanteng tanong na nadidinig ko rin po sa inyong mga nanonood at nakikinig po dito sa Facts First. No? Paano ba natin maiiwasan o mababawasan man lang yung corruption sa media? Sa totoo lang, napakahirap po ng tanong na yan. Napakahirap po sagutin. Pero may mga paraan po. No? Unang-una kasi, malaking bagay po yung paghubog ng karakter at pagkatao ng isang periodista
At hindi lang po ito nagsisimula sa paaralan, kundi nagsisimula po ito mula sa kanilang pagkabata, sa kanilang pamilya, of course, sa eskwelahan at pagpasok po nila sa industriya. So nabubuo na po yung kanilang karakter. Kung matibay po yung kanilang integridad, hindi po madaling babali o mabaluktot po ito pagpasok po nila sa industriya. Okay? So sa eskwelahan naman po, napaka-importante na maayos po yung pagkakahubog po doon sa mga periodista. Okay? Napaka-importante po na maayos yung curriculum, tapos meron po sila mga tamang role models na tinitingnan at saka tinitingala doon pa lang po sa paaralan. Kasi kung yung teacher mo magnanakaw o corrupt din, o dating nasa media pero corrupt nung nasa media, o bobo, baka makuha mo yung ganong klaseng ehemplo. Pagpasok naman po sa newsroom, meron po tayong tinatawag na newsroom ethos. Ano po ba yung kultura, paniniwala that are prevailing in a particular newsroom? Ano po example ko? Kunwari, pag itong journalist ka, very idealistic. Ito yung mga natutuhan mo sa paaralan, tapos pumasok ka sa industriya. Pagpasok mo sa newsroom, napansin mo na napakaraming korap pala sa newsroom. Yung mga tinuturo sa paaralan patungkol dun sa hindi ka dapat tatanggap ng bribe o ng salapi, kapalit yung pagpapaganda, pagpapapogi sa isang source, sabihin na natin sa isang politiko, nakikita mo hindi pala sinusunod, completely disregarded at ginagawa ng marami sa mga kasama mo sa newsroom. Hindi lang mga fellow reporters, kundi pati fellow editors. Tapos pag nakita mo yung coverage ng iyong pahayagan, ng iyong news organization, mapapaisip ka, ba't parang mukhang may karga o bayad yung marami sa mga balita o mga storya na nilalabas natin. Kung ganun po yung newsroom ethos na napasukan mo, malaki po yung pagkakataon na sooner or later, ikaw mismo, makukorap ka na. Kasi ang hirap manindigan kung lahat sila ganun. Example ko po, nakipagbarkada ko kunwari sa grupo ng mga sugarol, grupo ng mga adik, o grupo ng mga naninigarilyo. 'Di ba? Kung ikaw ay nag-iisang hindi gumagawa ng ganung bisyo, pero lagi mo silang kasama, most likely, sooner or later, makukuha mo na yung ganung bisyo. Sa newsroom, alay ko sinasabi sa mga batang journalist, sa mga estudyante namin, sa mga nagtatanong, paano po ba? Kasi mukhang madumi po yung industriya. Ano po ba yung pwedeng gawin para kahit paano maprotektahan yung kanilang sarili at hindi mahulog sa mga ganung patibong, sa mga ganung bangin. Ang sinasabi ko, unang-una, dumikit kayo doon sa mga matitinong journalist. Malalaman niyo naman kung sino yung matino dahil yung kanilang reputasyon, nalalaman naman. Diba? Yung mga talagang nabubuhay using honest means. Doon kayo dumikit. Doon kayo makipagbarkada. Doon kayo humingi ng tamang advice, tamang ehemplo. Doon kayo makipagbarkada. Okay? Tapos, kung kakaunti lang kayo, don't despair. Dahil darating po yung panahon na darami rin kayo. Pero kung wala ka nakitang ganun sa newsroom mo, kawawa ka. Siguro maganda lumipat ka na ng news organization. Dahil napaka-importante po ng tinatawag kong newsroom ethos. Example naman po. Kunwari yung news organization mo, talagang walang appetite, walang tolerance pagdating po sa media corruption. Maliit o malaki, talagang pinapanagot po yung mga corrupt na mga media practitioners. Nasa tamang landas ka dahil hindi siya tinotolerate ng iyong news organization. Okay? Naalala ko nung nandun pa ako sa ABS-CBN bagong pasok ako, nagkaroon kami ng may orientation kasi about the Code of Ethics Handbook ng ABS-CBN. So, syempre, binasa natin. And nung orientation, tinanong ako nung nag-orient. Tinanong kami sa grupo nung nag-orient. Sino nagbasa dito ng Code of Ethics? Nagtaas ako ng kamay. Tapos para ilan lang kami nagtaas ng kamay, sabi sa akin, ba't mo binasa? Sabi ko, di ba dapat pinabasa to dahil importante ito. Parang red flag sa akin yung biro na yun. Alam niyo kung bakit? Kasi that sent a signal na parang hindi pala sineseryoso o dapat seryosohin yung Code of Ethics o yung Ethics Handbook ng kumpanya kung merong ganung biro. Kasi ako yung baguhan, isipin ko, hindi man yata ganun kaseryoso, hindi ko na lang gagawin.
Diba? Pero syempre, nung pumasok po tayo sa ABS-CBN, veterano na po tayo. 15 years na po tayo sa industriya nung pumasok po tayo sa ABS-CBN. Ang sinasabi ko lang, yung mga ganung biro, minsan mapapaisip ka, di ba? Tapos, nung nagkakaroon kami ng mga discussions later on about media corruption, sabi ko, anong ginagawa dito sa ibang mga nandito sa kumpanya na may reputasyon ng pagiging corrupt? Kasi, hindi ganun kalaki yung industriya, as I mentioned, para hindi mo malaman yung racket ng isa't isa. Diba? Yung mga makakausap po mga political operators, mga campaign strategists, na ikikwento sa iyo yung kalakaran na ginagawa ng ibang mga kasama mo sa industriya. Diba? Ang course na mukhang nasa payroll ng ilang kandidato, ilang politiko. Diba? Bakit parang walang nangyayari? Ako, ang proposal ko nga nun, of course, this is only applicable to those in government. Pero, ang suggestion ko nga dati, pag mayroong mga discussions about media ethics, bakit hindi tayo magpa-lifestyle check sa mga journalist sa ating kumpanya? Kunwari, nasa Inquirer ako, tsaka na nasa ABS-CBN ako. Hindi siya necessarily magiging legally binding, pero that will give you an idea kung sino yung merong unexplained wealth. Siyempre, kawawa rin naman yung merong tinatawag na unexplained poverty. Hindi po ba? Pero magkakaroon tayo ng idea, di ba? Kunwari, meron ka ma-encounter na isang, isang news anchor. Nasang katutak yung mga sasakyan. O meron siyang mga mahaling sasakyan. Tapos pag inisip mo, kaya ba itong tustusan? O kaya bang makabili ng isang journalist na ito ng ganyang kamamahal na SUV? Na nakikita mo ang gumagamit ay mga tipo mga politiko lang. Gamit yung sarili niyang sweldo. Doon pa lang mapapaisip ka. Tapos minsan mapapatanong ka, ano bang klaseng coverage yung ginagawa nito? Baka naman tumatanggap ito, kaya na-afford na ito. Hindi ba? Kasi minsan yung mga bagong yaman, nahirapan silang itago yung kanilang yung kanilang pagkasabik dun sa newly acquired wealth na meron sila. Ang nakakabuisit nga lang minsan ay, kunwari, pag pinag-uusapan natin yung media ethics, at dami-dami pa nagpo-moralize. Iba, may reputasyon ng corruption, pero biglang kumakapag-komento, di ba? Minsan may mga ganun. Kaya medyo masakit din sa banks yun. Pero ang punto ko, yun nga, di ba? Importante yung newsroom ethos. Dapat yung mga like-minded, honest-to-goodness journalists pagsama-sama. Kasi hindi madaling linisin yung industriya. Pero darating yung point na magiging irrelevant yung mga corrupt sa media kumpara doon sa mga matitino. Tsaka napaka-importante po nung pagpasok ng mga bagong dugo, yung mga fresh blood. Kasi kung merong mga tinubuan na ng ugat dyan sa industriya na corrupt to the bones, mahirap na pong baguhin yan. Hindi naman biglang parang St. Paul yan na biglang magkakaroon sila ng moment na, uy, magbabago na ako. Huwag nyo na pong asahan yan. Hintayin na lang po natin silang magretiro o maging irrelevant. And let's try to populate the industry with as many honest-to-goodness journalists, young ones, idealistic as possible to make such crooks in our industry relevant. Number 2, among media practitioners, we should not be afraid to call out questionable practices by our colleagues. Diba? Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Kasi pag lahat tayo tahimik, ano mangyayari? Hindi naman pwedeng ang tapang-tapang natin sa pagkondena ng mga nakikita nating mali. Pagdating sa lipunan, kinukondena natin yung corruption sa gobyerno, pero yung sarili pa na nating bakuran, hindi natin nililinis. Of course, I'm not saying na we have to be perfect. Alam niyo po, no, ito, warning na rin dun po sa mga ginagamit itong issue ng media ethics para sirain lalo yung credibility o yung relevance ng mga periodista. Magsitigil kayo, no? Dahil wala pong perpektong industriya. Whether that's the police force, of course the government, media, etc. etc. Ang masasabi ko lang po sa inyo, no? Kahit maraming puna sa media, sa mainstream for instance, naniniwala pa ako na mas marami pa rin pong matitino kaysa po doon sa mga hindi matitino na media practitioners. Kaya magsitigil po kayo sa pag-iisip na, sa pagbibintang na, huwag na tayong maniwala sa media kasi
puro tulisan naman yung mga yan. No? Hindi po. Huwag niyo pong lahatin. No? Marami pa rin po mga maayos. Marami po sa kanila hindi niyo napapanood. Marami po sila sa kanila mga hindi sikat. Pero napaka-honest po ng kanilang ginagawa. Sa kabila po nung hindi kagandahang sweldo dito po sa ating industriya. Okay? So, of course, number 3, kailangan pagsikapan po natin na improve, of course, yung working conditions ng ating mga mamamahayag dahil napaka-importante po nila sa isang demokrasya. Dahil yung mga journalists po, kami po, merong proper training para po silipin, busisiin, iba't ibang mga impormasyon, ilagay sa konteksto at ilahad po sa inyo bilang mga news consumers. Of course, sabihin ng iba, hindi, yung mga vloggers, kaya naman nilang gawin yan. Kaya nila magsalita, kaya nila magkomentaryo, pero wala pong assurance na hindi po polluted yung kanilang mga impormasyon na ibinabahagi sa inyo. Dahil wala po silang tinatawag na discipline, no? In discipline of verification, for instance. Kaya ang laking bagay nga rin po ng editors, di ba? Kasi kung ikaw po ay properly trained as a journalist, marunong kang rumispeto ng editors mo at alam mo kung dapat mo isantabi muna yung yabang, yung ego for the purpose of learning important lessons as far as journalism is concerned. Yun po, no? Tulong-tulungan sana natin na ma-improve po yung working conditions sa mga mamamahayag dahil sa totoo lang, yung media corruption that happens across different levels sa industriya. Mas nakakaawa actually yung mga napipilitang tumanggap ng mga maliliit na sobre pagkatapos umattend ng press con. Diba iba binibigyan after a press con, binibigyan ng envelope. Yung tinatawag na envelopmental journalism. Sasabihin ng mga PR practitioners o yung mga media handlers noong isang nagpa-press con, kunwari politiko. O ito, tanggapin mo na ito nasa envelope. 500 pesos, 1,000, even 2,000 pesos. Pang gasolina, pang merienda, pang sigarilyo. Kasi sa kanila, inisip nila, kalakaran yon. At merong mga kasama tayo sa media, napipilitan tanggapin yon, no? Hindi dahil masamang tao sila, kundi napakaliit ng sweldo diba? Iba dyan, pag wala na publish, wala na nakakala na report, hindi kikita. Namamasahe ka, nagbabayad ka ng cellphone load mo, tapos meron kang pamilyang tinataguyod, so iba napipilitan tanggapin yun Ngayon, ang sinasabi ko, hindi po natin kinokondone yun, mali yun. Pero I make a distinction between that kind of journalists who engage in such corrupt practice with prominent ones. Yung mga ang lalaki na ng kita, napakasikat na, in fact, nasa celebrity status na nga siguro iba, pero nag-i-engage pa rin sa ganitong klaseng unethical practice. Actually, mas kinokondine ako yun. Kasi minsan, pag inisip nyo, habang tumataas, habang sumisikat ka, habang tumataas yung value mo dito sa journalism, parang mas tumataas yung value mo doon sa mga taong gusto ka i-corrupt diba? Diba, mas sikat ka ngayon, siguro mas malaki offer sa'yo, diba? Nakakadismaya. Kasi doon sa mga ganong klaseng journalist na corrupt, hindi nila problema yung pera, sa totoo lang Ang problema na nila, greed. Hindi po nasanay na sila doon sa ganong klaseng buhay. At tapos insatiable yung kanilang greed. Kaya tanggap pa rin ng tanggap. Diba? May mga ganun. Okay? Kaya dapat mas binabantayan din yung mga ganun. Pero sa totoo lang, the industry as a whole, hindi po ganun kaganda yung sitwasyon. I hope itong episode natin kahit pa paano nakatulong po sa inyo para magkaroon po ng kaliwanagan itong issues na ito. Okay? Just want to make it clear, we're not condemning the likes of Julius Baba or Corina Sanchez personally. What we are doing is we are raising legitimate questions with the kind of interviews that they conducted with the Diskaya couple. At napaka-fair questions po na ito, And again, I hope something good comes out of this. Sana mas magising po yung ating industriya. At kayo po, bilang mga viewers natin, kayong mga news consumers, sana po ay mas maging mapanuri po kayo dito po sa mga kinukonsume po nating balita at impormasyon. Galing po doon sa mainstream media, pati na rin po sa social media.